teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good Good morning, morning, Jesus! Jesus! Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat mag-ala-ala. Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat mag-ala-ala. Di iiwanan, di pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. Di iiwanan, di pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. Si Jesus ang pastol ng buhay. Kay Jesus walang pagkukulang. Mga bangal natin ay aapaw. Sisidlay di mawawalan. Di iiwanan, di pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. Di iiwanan, di pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. Tayo ay Kanyang sasamahan. Tayo ay Kanyang sasamahan.
Magandang umaga po mga kapatid, saan man dako ng daigdig at muli kayo ay inaanyayahan naming samahan kami mula sa another episode ng Awit ng Pag-ibig, Patriarch Edition, kung saan marami tayong maririnig na mga patotoo sa kagandahan ng loob, sa kapangyarihan ng Diyos at sa umagang ito, naku, maraming parang ano to, MMK mamaya. Sa totoo lang, marami akong nagkikwentuhan kami kanina. Hindi ko talaga alam lahat yan, sister. Anyway, bago tayo dumako dyan, tayo manalangin. Muli, Ama, salamat sa oportunidad, sa pribilehiyo na kami ay gagamitin mo sa umagang ito na kayo pa rin ang siyang maitaas. Pangalan nyo ang mabantog at ang inyong kadakilaan ang siyang mahayag sa umagang ito. Samahan niyo po kami. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Thank so tawagin you, Lord. ko, kilala niyo na naman siguro, no, karaniwan sa Sister Auring at ang kanyang bunsong anak, pangatlo. Pangatlo na Sister Jen. So, bati muna, Sister Jen. Batiin ang mga taga-barangay. Sige. Hello po. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na kay Lord. Good morning. Binabati ko yung mga viewers natin dyan, lalo na po sa bayan ng Mendez. Siyempre. Especially po sa aking pamilya, na alam kong nanonood ngayon, lalo na po sa aking mga anak, aking husband, at lalo na yung dalawa kong anak na nasa office yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siyempre, ang dakilang ina, Sister Auring, na isang manggagawa rin kagaya natin. Thank you, Lord. Magandang umaga sa ating lahat. North, South, East, West. Family of God. Comfy family. Thank you, Lord. At narito po kami, awit ng pag-ibig na talagang napakalaking biyaya ang Diyos. Good Yes. morning po sa ating lahat. Salamat, kapatid. Alam nyo, kay Sister Auring may hugot ako kasi ang unang-unang outreach ko in 1986 ay Amen. sa kanilang tahanan. By the Amen. way, Sister Auring ay isang byuda na. Ilang taon na? Bali, 34. 34 years. No? So, naging malapit kami sa pamilya nila, kahit yung pamilya namin, siya pa nagpaalala sa akin, natutulog din kayo sa amin. Hindi ko na matandaan at pasensya na po yung edad. Anyway, isang bagay po ang tumatak sa akin, no, sa pamilya nila. Unang-una ay si Brother Sarge. Kung meron akong hindi makalimutan kay Brother Sarge, wala na kayo magagawa, wala na eh. No? Kaya ako yung nakadanas sa kapag ako ay may kotse noon, kapag ako ay pauwi na, yun hong likod ng kotse ko na Toyota Corona, puno ho yun. Kamote, gulay, jackfruit, name it, nandun. Hindi ko sinasabing, brother, hindi ho. Sasabihin na, alika punta tayo sa taniman at siya ho naglalagay. Isa pa hindi ko makalimutan dyan ay pag piyesta, laging mangungumbida yung mag-asawang yan. Pag hindi ako nakapunta, ang piyesta ay usually linggo. Pagdating ng Lunes, may kakatok sa pintuan namin, aga-aga, aalis ng maaga sa anuling yan. May daladalang isang bayong na ulam kung saan yung handa nila na hindi ko natikman, dadalhin niya yan. Taon-taon ho yun. Praise God. At si Brother Sarge din ang katabi ko matulog. Napakapayak ng pamumuhay. At pagkatapos ay naganap ang maraming pangyayari. Isa pa hong maganda, no? Sabi ko nga kay Sister Auring kanina, alam mo, ikaw yung ang dami mong dinanas, wala akong narinig na daing sa'yo. Yes. Alam niyo yun, dinaanan niya lahat yun na, yun nga, bakit at paano niya nakayanan. Ako, marami hong kwento na pakikinggan natin. Ano? Pero hindi ko narinig na daing dito, wala hong ganun. Ano? So siguro, umpisahan ko muna kay Sister Auring. Ano nangyari nung ang bunso mo noon ay, nung mamatay si Brother Sarge? 6 na buwan. 6 na buwan. So, ano ang, sa maikling kwento ano ang mga pangyayaring nung maganap yung mga bagay na yun? Napakagaganda ang ginawa ng Diyos. Although, talagang mahirap. Alam mo, brother, syempre, wala pa akong mga tapos nun. Ay, sabihin nyo nga, ilang anak nyo muna. 8. 8. 8 ang biyaya ni Lord na binigay. Ang nangyari, talagang
diehard din yung si Brother Serge sa gawain ng Panginoon. Siya ay isang sundalo, brother, Opo, di ba? opo. Eh, nasa siya na nagnais na mag-serve sa Panginoon. Eh, nung magse-serve na, pinapipirma ng mami, parang ayaw ko eh. Di ba? Inaakay mo din yon para maging worker. Nagtatalo na kami at kasi kaliliitan ng aming anak, eh magwo-worker. Akala ko kasi ang worker nun mayayaman. Kasi mayaman si Minister Ernie nun. Amen. Amen na ako. Amen. Talaga. Alam nyo, may word ako nun eh. Sa Ezekiel 24. Kasi gustong-gusto niyang pumirma. Sabi doon, tao sa isang iglap mata, kukunin ko ang pinakamamahal mo sa buhay. Huwag mong itatangis ni iluluha. Alam mo, grabe yun. Kada 2 weeks, namatay nga. So may natanggap kang word muna. Ezekiel 24 na hindi Binigyan ko ka na ng babala makalimutan. ng Panginoon. O tapos, Naisip ko, dapat pala, hinayaan ko na. Siyempre, ako ay nanay. Nagwo-worry ako paano namin mapapalaki yung mga anak. Kinuha ni Lord. Si ikaw, Brother Serge. nag-iisa ka na ngayon. Nag-iisa na ako ngayon. Tapos, maganda rin ang ginawa ng Panginoon. Bagaman masakit, malungkot, kaliliitan yung mga anak ko. Yung panganay ko, kinuha pa rin ng mami, pinag-worker din dito. Nakailang taon. Siyempre, yung anak ko nag-iisip din, may mga kapatid. Ako ang pinalit ng mami, ang medyo malaki na noon ang bunso ko, mga 6 years. So ilang taon ang nakaraan bago ka pinag full time ng mami? 6 na taon yung bunso ko. Ang hirap nun, minister. Alam mo kung bakit? Kasi nung araw, di ba, Monday, St. Therese. Sunday, Monday, luluwas. Martes, kalo. Wednesday, Bible study sa Lampara tayo. Wednesday, luluwas ka uli. Bible study. At kailangan nandun tayo. Oo. Friday, and saka Saturday, kalo. Tapos, balik ka uli ng St. Therese. Buti na lang no, si Pastor Nestor, may sasakyan, ilalagaan din kami. Glory to God talaga. Pero ang hirap noong maging worker ako, syempre, natay ka. Bago ka aalis, yung mga uniforme, pantay-pantay sila dyan. Na nandyan ang baon, nandyan yung panyulito. Tapos inaabot ako ng sa ilog. Natatandaan mo ba? Napunta ka ng ilog? Naglalaba ako doon. Pupunta ako ng pagka walang prayer meeting. Pupunta ako ng mga alas 7 ng umaga. Inaabot ako ng alas 7 pa rin ng gabi. May ilaw na. Pero naroon ang biyaya ng Diyos. Binigyan ako ng kalakasan, lakas ng loob. Kasi yung word niya, noong nakaburol yung si Brother Serge, hindi daw niya ako iiwan. Hindi ako pababayaan sa Hebrews 13. Pagkatapos sa Isaiah 41, sabi doon, ako'y kinuha, sa 8 and 9, kinuha niya ako sa dulo ng daigdig na pinakamalayong sulok nito. Ikaw ay aking pinili. Huwag kang matakot. So binigyan ka rin ng salita. Oo, yun ang pinanghawakan ko. Bagaman ang hirap, hindi na natin ipagtatanong yung hirap na 8 anak. Pagkatapos wala akong hanap buhay. Paano ka nakapag-umpisa noon? Naghahanap buhay din ako. Nagtitinda ako ng mga itlog. Nagtitinda ako ng tinapay. Ang dami kong pinasok na simpleng trabaho na kumikita naman. Thank you. That time, wala naman tayong wala nang transpo. Basta, ang biyaya ng Diyos kayong awit talaga. Yung biyaya ng Diyos, lagi yung kasama natin palagi ang ating Panginoon. Sa awa ng Diyos, hindi ko nga alam kung paano sila lumalaki. Araw-araw yan, alis ako ng alis. Pero, disiplinado ko pa rin yung mga anak ko. Kasi, maghapon kang wala, tapos yung mga anak mo, pwede ba yan pagala? Hindi. Yung aking mga anak, pinapagsabihan ko, huwag kayong aalis ng bahay, mag-aaral kayo diyan, magluluto, kung Pero anong meron. maliliit pa yun, di ba? Maliliit pa sila. Maliliit pa. Siya, mga high school na. Yung anak kong pangalawa, college na. Munti ko na yung pinatigil. Kasi wala akong alam. Pero ang sabi ng Adamson, huwag niyo papatigilin. Bibigyan namin sila ng magiging scholar.
Wow. Naging scholar siya na pagkatapos niya nagtrabaho hanggang ngayon tinutulungan ako. Alam nyo, walang ganun. Kasi, di ba, hindi ka makabayad. Sorry ka na lang. Pero ito, eskwela mismo nagsabi sa iyo na wag mong pati bago yun. Kasi sabi, titigil na po ako, namatay ang tatay ko. Hindi po akong kayang paaralin ng... Sino yan? Sino yan? Si Joanne, yung pangalawa. Si Joanne. Okay. Ayun. Kumbaga malakas yung loob ko, yung kalakasan na bigay ng Panginoon. Grabe, kaya nung ako'y naging worker, talagang napakalaking biyaya ng Panginoon. Natuto ako ng lahat ng bagay. Hinarap ko ang napakaraming problema. Yun nga, 2 anak nagkakaproblema. How much more pa, minister, yung 8. Paano lumago? Kasi hindi pwedeng hindi sabihin hindi lumago eh. Paano lumago ang spiritual na buhay mo dun sa panahon na kabi-kabila yung problema mo? Lagi akong nakikipag-usap sa Panginoon. Humihingi ako ng gabay, ng awa. At ang pinakamaganda pa namang ginawa ng Panginoon, buhay pa yung tatay at nanay ko. At si Sister Teming. Sila yung naging tinulungan, ginamit ng Panginoon. Si Lord talagang kahit alam niya yung nangyayari na hindi ako yung palahingi, hindi ako yung paawa. Siyempre, aalis ka, kakaano naman na para kang kawawa. Hindi. Inayos ko yung sarili ko. Tapos, lagi ako nagpipray kay Lord na hindi niya ako binibigo sa lahat. Aalis ako, nakaranas ako, minister. 10 piso kasi yung aagawin ko pa ba yung baon ng mga anak sa school, nakakarating pa rin yung 10 piso sa akin. Nakakaiyak. Hindi naman ako nagsasabi na, uy, wala akong pamasahe. Hindi. Si Lord talaga. Doon ko nakita na hindi nagpabaya ang ating Panginoon. Hindi rin niya pinabayaan yung mga anak ko. Mababait. Nagtutulungan sila kahit anong ihayin ko. Kilala mo naman sa amin. Oo. Nabubuhay lang kami sa gulay. Oo. At natatandaan ko talaga noon, si Mr. Ernie pa ang nagdadala ng gatas doon sa aking bunso. Nagdadala siya ng malalaking lata ng bona. Glory to God. At sa awa ng Diyos, minister, sila ay lumaki, nagpe-pray, nag-aawitan, na kung ano yung kinalakihan nila, sila nilang ginagawa. Kaya nga lang noong sa awa ng Diyos, nag-aral din sila, nagtapos din. Kaya paano ka pa aalis sa kay Lord? Amen. Paano mo pa hindi pag-aalabing yung serbisyo natin kay Lord na tunay na walang kasayangan? Totoo yan. Siguro gusto ko rin tanongin Jen, ilang taong ka nung mamatay si Brother Sarge? Siguro po ako noon, 3rd year, high school. So, Opo. meron ka ng kamalayan, ano? Meron na po. Ano ang iyong, alam mo naman may prayer meeting doon, di ba? Opo. Nagtanong ka ba sa Diyos kung ano yung mindset mo at that time nung namatay ang Nawala. tatay mo? Eh. Ano yung damdamin mo? Kasi nung nawala siya, parang, ayun na, naiyak tuloy ako. Tissue, please. Kami po noon time na yon. Sabay-sabay kami kumain, tapos nag-pray kami bago matulog. Siya noon time na yon is Buhay pa siya dyan? Opo. Okay. Natutulog po siya sa silya, tapos kami 8, lahat kami meron sa kama, 2 kama, meron sa sahig. Oo. Tapos hanggang narinig ko po yung kanyang parang, ano tawag din, yung Ungol? akala mo nababangungot. Ganon. Okay. Tinawag ko po agad si Inay. Tapos parang nagpunta sila sa hospital, nag-declare nga daw yung doktor na yun nga raw, patay na daw. Parang nung time Ganun na kabilis? Ganun kabilis? Opo. Time na yun, parang pumunta agad ako sa baba. Inamoy ko yung damit niya na hinubad. Mhm. Parang, sabi ko, wala na si Itay, ganun. Kasi si Itay kung sa dalawa, sobrang sweet kasi siya, sobrang mabait. Kung sa dalawa, Malambing siya Malambing mas siya. mabungangera to. Lalo ng time na hindi pa talaga siya totally active sa prayer meeting sa gawain ni Lord. Kaya nung dumaan yung mga taon, araw, oras, taon na wala na si Itay, si Inay parang nakikita namin, akala namin para bang maloloka siya. Kasi imagine, ikaw yung magkaroon ng 8 anak na merong 6 months old. Pero Parang, Jen, gusto kong tanong muna yung reaction mo.
Ano nang naging reaction mo nung mamatay ang tatay mo? Nagtanong ka ba sa Diyos? Nagalit ka ba? Ano yung laman ng isip at puso mo nung Parang sabi ko, bakit si Itay? Sobra pa naman yung bait. Parang yun lang. Yung sabi ko, bakit siya? So hindi ka naman nagtanong na parang nagalit ka sa Diyos na may Hindi. prayer meeting na, may Hindi. hindi. Yun lang, Okay. tinanong ko, bakit po si Itay? Sobrang bait niya. Yun, Okay. yun So lang ano na- nakita mo sa ano yung masasabi mong nakita mo sa mother mo nung ayun na nga no, wala na yung Wala na si tatay Itay. nyo tapos siya ano yung mga nakita mong katangian ng nanay mo na masasabi mong hindi na ako magkakaroon ng iba, hindi na ako mamimili ng ibang nanay. Ito ang gusto kong nanay. Ano Kasi nakita mo nung, sa buhay niya? when the time goes by, si Inay kasi noon, sobrang tapang niya. Kahit sa mga anak niya, sobrang tapang, sobrang strikta. Lalo pagdating sa bahay, sobra. Kahit siguro yung mga cousins ko, yung mga kapitbahay, classmate ko, pag alam nilang nandun si Inay, sobrang tapang. Ang laking pinagbago ni Inay pagdating sa ganong ugali. Tapos nakikita na, imagine na ikaw merong 8 anak, tapos nagluluwas siya ng mga prutas. Buti na lang nandun yung lola ko tsaka lolo ko na pag wala siya, sila po yung nag-a-assist sa amin, sila yung tumutulong, nag-guide. Si Inay yung nakita namin na nakikita ko na pag syempre pagod, natutulog, pero makikita ko, nagpe-pray siya kay Lord. Lagi niya sinasabi sa amin na bago kayo matulog, mag-pray kayo. Pagkagising nyo, mag-pray kayo. Nakita ko pati yung hindi siya sumuko. Kasi hindi ganun kadali yung pinagdaanan ni Inay. Parang, kung imaginein ko nga parang, hello, parang hindi ko, lalo sa mga kapatid ko, hindi ko maisip na magiging ganito yung buhay ng mga kapatid ko sa awa at grasya ni Lord. Oo nga, no? Totoo yun, ano? So, sa akin, Sister Auring nga, isang nakita ko, yung tapang, no? Siguro kaya siya ganun din, takot siya eh. Nag-iisa siya eh. So, naging stricta siya kasi wala siyang aasahan kumbaga sa tao, kundi yung sarili niya. Of Opo. course, nandiyan si Lord. Kaya, sabihin na natin, at the same time, nagtatapang-tapangan na. Kasi, saan ba kayo huhugot kung di sa kanya rin? Wala siyang huhugutan. Of course, alam din niya na lahat kayong 8, sa kanya lang din huhugot. No? So, yung Opo. pressure nandoon, andoon yung bigat ng pinagdaraanan. Pero isang nakita ko nga sa kanya, sa pagiging tao, doon siya sumandal sa Diyos. No? Opo. Isang tanong kay Sister Auring, dumating ka ba sa punto, at may mga Kristiyano naman dumating, para bang matindi na yung problema at sasabihin mong, ayoko na, suko na ako. Isang beses ba nangyari o maraming beses? Kwento mo nga. Isang beses. Okay. Talagang marami akong alaga no na baboy. Pero kulang. Ilan yung alaga mong baboy? No? Nagkaroon ako ng 5 inahin na talagang... Inahin pa, ha? Oo, nagpapaanak ako. Pero parang kulang kasi nag-aaral eh. Mm. Lahat, pinagsabay-sabay ko noon dito sa Manila, 3. Parang hirap na hirap ako. So nag-aaral pa pala sa Manila yung iba? Okay. Ang nangyari, kaibigan, kasama ko sa church, Sister Sisang. Sabi Kasi niya, tutulungan kita. Punta ka sa Amerika. Di, yun, nagpa-interview kami, nabigyan naman ng visa. Oh. Ang kaso mo naman, pagdating sa tatay ko, nang hihiram ako ng pera, kailangan kasi may dala ka doon. Kasi daw, kami daw ay mag-aano ron, aalaga ng matanda. Okay. Kasi yung kanyang kapatid nandun. Hindi ako pinautang ng pera ng aking ama. Sabi, sino naman mag-iintindi niyang mga 8 anak na yan? Hindi ka naman magdadakot ng pera doon. Hindi kita bibigyan ng pera. Mhm. Kasi nung araw, marami kaming kape. Ay yung ate ko, siyang naggigiling ng kape. Alam kong may pera. Parang sumama ang loob ko. Tapos nagtatago na. Ayaw ko na mag-prayer meeting na talagang parang hirap na ako kasi talagang wala na eh. Kailan ka dumating Nabebenta ko na lahat yung mga baboy. Lahat na kulang pa rin. Okay. Sa araw-araw pangangailangan. Pero,
talagang ang tatay ko'y nagagalit sa akin, nagsasamaan na namimilit ako eh. Talagang hindi ako pinayagan. Dahil baka daw mapariwara yung mga anak ko. Mhm. Naku, yung mga anak mo, hindi ko kayang alagaan yan. Napakarami. 8 eh. Baka pagdating mo niyan, kung saan-saan na nandun, iyon ang muntik na ako nawala. Kaya lang binigyan din ako ng word sa Deuteronomy. 30 ba yan? Sabi doon, ikaw ang pipili ng buhay at kamatayan, ng kahirapan at ng kayamanan. Matindi yung word. Pagdadating ko dito, parang ako'y kinakausap ni Lord. Pag tumayo ang mami, nangungusap. Ganon si Lord kung mangusap. Nagkaroon na ako ng kapayapaan. Diniretso ko yung aking pagiging worker. Dire-diretso, talaga nilaksan ko uli yung loob ko. Sa awa naman ng Diyos, nakatapos yung dalawa. Dumating na naman yung trial. Brother, iba naman trial. Itong anak kong to, nag-aaral sa EYAC dito sa Manila. Nakuha siya ng midwife. Mhm. Nawala. Kasama ko pa nga nun sina Brother Ricky. Tinutulungan ako maghanap. Nasa Nueva Ecija. Okay. Pinagtanong ko pa, kahinanap ko. Yung nasa Nueva Ecija, ang ginawa ko, nagpa-pray ako kay Pastor Nestor noon, Brother Nestor pa, pinasamahan ako kay Minister Ed, hinanap namin. Okay. Nandoon nga. Nandoon sa boyfriend. Na-in love. Na in love. Tapos pinipilit ko, huwag na muna mag-asawa. Abay, gustong-gusto ng mag-asawa. Napakasakit sa akin dahil hindi pa tapos. Okay. Dadalawa pa sila nakakatapos nun. Ayun, siya yung isang naging problema ko. Pero maganda naman ang ginagawa ng Diyos. Sa lahat, syempre, iba-iba yung karakter ng ating mga anak. Opo. Kumbagay tayo yung makikibagay. Sa awa naman ng Diyos, maaayos naman. Kaya lang pagdating sa mga ganyang nai-inlove na, kumbaga hindi na nakapag-isip-isip tong anak ko. At talagang dumiretso na sa pag-aasawa. Ang ginawa ko talaga, pinakasal ko na. Kahit sa mayor, that time, mga bata, marami pa rin uli akong hinarap na problema, minister. Pero, Siyempre. Sa lahat ng pangyayaring iyon, bandang huli, naging maayos lahat no? Amen. Naging maayos. Lahat. Meron akong gustong tanong at palagay ko ito'y gustong tanungin ng maraming tao. Kasi kanina ka pa nagsasabi na ito problema, kung ano yung word, yun mismo no? Ngayon, siguro ang tanong nila, Sister Auring, paano ba namin magagawa yan? Ano ba ang ginagawa mo? May problema ka, ano ba ang ginagawa mo? Paano ka lumalapit sa Diyos? Na bakit ka nabibigyan ng word na ganyan? Yan ba yung uso, hindi ba yung magdadasal, tapos bubuksan na gano'n? Ayan, sige, kwento mo nga, Sister Auring. Pag ako'y namumroblema, kinakausap ko personal ang Diyos. Talagang ako'y dapa, luhod, humihingi ng awa at grasya. Minsan napapanaginipan ko. Ang word? Nananaginip ako sa word. At minsan, para makakarinig ako, babalikan ko. Hindi ko kasi alam eh. Paano naririnig? Ano yung naririnig mo? Magdidikta ka halimbawa, kagaya niyan, Isaiah 41, 8 and 9. Ayun. Parang Hahanapin mo. hahanapin ko. Biglang kakaba-kaba yung dib ko na parang ang sarap ng pakiramdam. Ganun pala nangungusap si Lord. So, Tapos nagkakaroon ako ng kalakasan, nagkakaroon ako ng kagalakan. Kasi yung mga word, talagang para sa akin, kinakausap ako ng Diyos. Sa totoo, kailangan talaga lagi tayong humihingi kung ano ang gabay ng ating Panginoon through Word of God. Through the Word of God. Word of God lang talaga ang nagpapatibay sa buhay ng mga Kristiyano. Si Sister Auring po isang napakagandang ehemplo. Kasi karaniwan, may mga calling, ibang mga kapatiran natin Pero ang kinakatakot nila, paano yung pinansyal? Paano yung ganito? Paano yan? Ako lang, maraming tanong no? Pero nakita natin, at lahat naman, nakasama na ho ako doon, na nagpapatotoo, na kapag may salita ka galing sa Diyos,
sagot ka na ng Diyos. Amen. At yun ang nakita ko na sa buhay ko at sa buhay ninyo, no? Siguro balik ako kay Jen. Ano yung isang bagay sa nanay mo na sabihin nating bilang isang ina na rin ngayon, di ba? May sarili kang pamilya. Opo. Ano ba yung mga sabihin natin na naging impluensya ng nanay mo, hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang isang ina? Ano yung masasabi mo, ay, ito natutunan ko sa nanay ko? Ngayon ko na-realize nang naging nanay na ako na hindi pala hindi ganong kadaling maging isang tunay na ina. Lalong-lalo na yung time na sinasabi niya lagi sa amin na mararamdaman nyo rin kung gaano kahirap ang maging isang ina. Nung naging ina na ako, sabi ko, ay tama pala si inay. Lalong-lalo na pagdating sa pagkakaroon ng anak. Kasi meron na po akong 4 na anak. Okay. Sabi ko, tama yung sinasabi niya. Kasi may time kasi ako noon na, sabi ko, ba't ganun? Parang akala ko favorite ni inay si ganito, si ganan. Yun pala hindi. Pantay-pantay po pala yung pagtingin ng isang magulang sa kanilang mga anak. Si inay po kasi pati yung marami akong natutunan sa inay, lalo na pagdating sa pag-aasikaso sa bahay. Siguro naman marami po sa inyo yung nakakilala sa inay na pagdating sa bahay is sobra po talaga siyang, hindi naman ko sinasabing sobrang linis, maayos. Yun po yung isa sa na-adapt ko sa kanya. Saka yung number 1 po talaga, yung pera nasa puno ng nyog, kukunin niya yun para lang maibigay niya sa kanyang mga anak. Kakainin niya na lang, iuuwi niya pa Oo, para lang mapakain niya sa mga Totoo anak. yan, no? Pero sa spiritual, anong naging bahagi ng buhay ng ina mo na masasabi mong itong buhay spiritual ko ngayon ay galing sa aking ina? Kumusta yung iyong relasyon Ay, sa sa akin Diyos? po madami. Sobra. Lalong-lalo na po nung na bypass yung husband ko. Nung time na yon, parang syempre po, hindi mo alam, hindi kasi ganun kadali yung pakiramdam nung malaman mong kailangan ma-bypass yung asawa mo. Tapos yung time na yon, yung anak ko is magka-college, first year college. Tapos pareho pang graduating. Yung puso ko, isip ko, hindi ko alam kung sa asawa ko, sa anak ko. Kasi syempre po, gagraduate yung anak ko. Buti na lang nandun si inay, siya yung humalili para sa akin tsaka sa asawa ko. Noong time na yun, sabi ko, Lord, wala po akong kapera-pera. Kasi hindi ganun kadali yung magpa-bypass po, di ba po? Oo. Tamang-tama no, nasa ABS-CBN po yung husband ko. Tapos, lagi po akong napunta sa chapel sa Philippine Heart Center. Lagi ako nagpe-pray. Kasi ako, kahit hindi po ako sobrang active sa prayer meeting, yung faith ko kay Lord is iba. Sabi ko nga kay Inay, parang yung faith ko sobrang lakas kaysa sa'yo. Lagi ko sinasabi sa kanya. Kasi sobrang test na sa akin yun. Tapos nung time na yun, may pinadala si Inay, si sister, yung nene. Time na yun is pinag-pray niya. Tapos syempre po, bago ka ma-bypass, ang daming test. Siguro 1 month kami doon. Sabi nung doktor, Jane, kailangan nang ma-bypass yung husband mo. Yung health card niya, naubos na sa Lasal. Tapos nag-transfer kami sa UMC. Binupurukit po na pasalamatan si Lord kasi hinipo niya yung si Sir Gabby Lopez. Sabi daw nung secretary, tumawag sa akin, Jane, sabi ni Sir Gabby, huwag ka na mag-alala, sila nang bahala. Doon pa lang si Inay, may tawag. Sabi niya sa akin, Jane, saan kayo kuha ng ganun kalaking pera? Ubus na yung nyo, ganun. Husband ko lang yung nagwo-work. Ako sa bahay lang po. Yung time na yun, 4 yung anak ko. Sabi ko sa Inay, huwag kang mag-alala, ano ka ba? Sabi ng mga tao dito, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Sabi, ano ka ba, Inay? God will provide. Tapos nung yun nga, ako na may nagpapasalamat kay Lord kasi hinipo niya yung boss ng asawa ko. Tapos nung nga, na-bypass na yung husband ko, nagpunta kami sa ABS, sabi ni Sir Gabby kay Jerry, oh, how are you? Ganyan-ganyan. Sabi, you can come back anytime you want. Doon pa lang po, another blessing. Tapos yun nga po, doon sa babayarin naman pong yun, sabi namin, paano po yun? Sabi, huwag ka mag-alala, yung natitira yung balance, kasi hindi naman siyempre po lahat yun sasagutin ni Sir Gabby. Okay. Oo. Yung 300,000 sa charity, sa po. Tapos yung iba po naman, hilulug-hulugan ng husband ko, binabawas na lang sa sahod niya.
ano pa nun, ang pinagpapasalamat ko nung time na yon is yung maintenance niya, sinagot din ni Sir Gabi ng 6 months. Tapos nitong nawala ng work yung husband ko, pinasara po yung ABS. Yung anak ko is, may nakagraduate na akong isang anak na nagtatrabaho sa bangko. Siyempre po, kahit pa paano, hindi mo naman po pwedeng i-shoulder yun lahat sa kanya. Nung time na yun po, hindi pa nababayaran yung husband ko. Yung anak ko po is incoming 3rd year, Dean's Lister po siya sa UST Economics. Parang sabi kaming dalawa ng husband ko, saan tayo kukuha? And down po doon, 40,000. Alam niyo po, humingi po si Lord ng tao na dating presidente po ng ABS, ngayon ay presidente ng Del Monte. Nag-pray ako noon eh. Sabi ko, Jerry, mag-pray tayo. Kinumusta si Jerry ng secretary. Then po, after nun, kinuwento niya na problema, ganan-ganan. Sinagot po ni Sir Alejandro yung 40K. Tapos, yung po namang isang, which is si Ma'am Cory Bidanis ng ABS, tinanong din si Jerry kung kumusta ka, ganyan-ganyan. Di nakwento po ni Jerry, nagpadala naman po kay Jerry ng 30K. Di, magkano na yon 70,000. Sabi ko kay Jerry, alam mo, sobrang bait ni Lord. Sabi, hindi ko kinikwento kay inay kasi sabi ni Jerry, wag mo ikwento, ganan-ganan. Alam nyo, dun sa blessing na yun ni Lord, hanggang nakatapos yung anak ko ng cum laude sa UST, dun pa lang po is, yung faith ng inay, yung grace na nanggagaling kay Lord, yung pagtitiwala ng inay, is na-adapt ko na ngayon, walang trabaho man ng aking asawa. Meron naman po akong 2 anak na nagwo-work. Sabi ko, ililipat namin sa public school. Kasi hindi rin mabigat din sa 2 kong anak yung mag-tuition fee, tigisa sila. Hindi naman nila responsibilities yun. Natuwa ako nung sinabi ng mga anak po namin na, Mama, wala naman kami dito kung hindi dahil kay Papa. Hindi naman namin sasagutin yan kung hindi namin kaya. Ngayon, wala pa rin work yung husband ko. Yun, minsan nagtitinda po kami ng ube, leche plan, ganan-ganan. Thank you, Lord. Hindi iniisip ng aking mga friends na wala kaming pera. Akala nila lagi marami akong pera. May nangungutang pa nga eh. Sabi na mo, hindi halatang mahirap ka na wala kang pera, ganan-ganan. Sabi ko, si Lord yan. Tapos may nag-chat sa akin, may nakumari ko na sobrang bigat daw na problema. Ang sabi ko, God will provide. Kami nga eh. Ako, Alam mo, Sister Jen, yung sinabi mo kanina na mas malalim na yung faith ko, alam mo nangyari dyan talaga, bunga ng pakikipag-ugnayan ng iyong ina sa Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng pabor sa mga anak. Kumbaga ganito yan, gusto ko ipaliwanag. Ang nanay mo bali ang Abraham ng pamilya. Kagaya ni Abraham na nangako ang Diyos na pagpapalain ko ang pamilya nyo. So pinaparangalan ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham. Kaya nga ang tawag natin dyan is Father of Faith. Ganon din sa bawat na nakipagtipan sa pamilya. Kaya ang mga anak ko ay pinagpapala, iba nga hindi pa ganun kalalim. Pero bakit pinagpapala? Hindi dahil sa magaling ako and pinaparangalan ng Diyos yung pakikipagtipan ng magulang at dahil dito, ang mga anak ay tumatanggap. At sa awa at grasya ng Diyos, kagaya mo, Jen, nakikita mo to. Nakikita mo kung papaano ang Diyos ay, yung kahabag at kagandahang loob ng Diyos ay nararanasan ninyo. Favor yan, bunga ng pakikipagtipan ng unang membro ng pamilya ninyo. At ang inaasahan ng Diyos ay dumating sa panahon, ikaw may pamilya ka, no? Hindi ko alam yung relationship ng husband mo, na ipagpatuloy mo yung sinimula ng iyong ina upang ito ay maging saling lahi na ang buong pamilya, hindi lang pamilya na to, angka na ito na itong buong angka na to, siyempre iba-iba na apelyido at may kanya-kanya na, ano, yung angka na ito ay masabing pinagpala dahil nagsimula sa isang ina, glory to God, na na nagtiwala sa Diyos. So, yun, nais kong bigyan ng diin yun kasi marami akong sinasabihan, ikaw pala ang nakipagtipan sa Diyos, huwag kang hihiwalay.
napakahalaga na maisalin mo ang pananampalataya mo sa mga mahal mo sa buhay upang sila man din ay makapamuhay kung saan yung kasaganaan ng habag ng Diyos ay maranasan din nila. Ayan, so bago tayo magpatuloy, tayo ay mag-happy birthday muna, no? Ewan ko, nababasa ako na lang siguro. August 9, 2025, happy birthday, Minister Arnold Pangilinan, syempre. Happy birthday. Sister Bing Bing Derada, Sister Gloria Altar, Sister Shine Diaz, Brother August Nievera, and Sister Mirna Remo. Batiin naman natin sila. Happy Happy birthday! Thank you, Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! mga kapatid. Nag-uusap nga kami ni Sister Auring dito. Sabi ko sa kanya, birong tanong pero seryoso. Kung yan bang buhay mo na dinaanan mo yan, ay uulitin. Kung magkakaroon, wala naman tayong gano'n. Ano lang to, tanong lang na, handa ka bang daanan uli yan at bakit? Kung kapahintulutan ng Diyos, talagang tinatanggap ko. Alam mo kung bakit? Nariyan siya eh. Siya rin yung nagbibigay, siya rin yung tumutulong. Hindi siya nagpapabaya eh. Sa rami ng aking naranasan, at yun naman ay hindi na ibabalik ni Lord. Nandyan siya palagi, na siya natin talagang maaasahan. So, si Lord, buhay na buhay sa'yo, hindi lang siya yung, ay alam ko may Diyos, di ba? Hindi lang siya yung dinadasalan mo na, ay baka sakali sagutin. Tiyak ka eh. May katiyakan talaga sa Alam mo, minister, bali 42 years na ako dito sa gawain. Kung wala, hindi ko siya talaga, hindi ko siya kakilala ng personal at hindi ko nararamdaman yung work niya sa buhay ko, hindi ako magtatagal eh. Baka ay ngayon habang naedad ako, 75 na ako sa July 12, lalo ako nagiging masigasig. Yung dati ko, nakasigasigan, sumusobra ngayon. Lagi nga sabi nila, ang inay, laging excited sa gawain. Kasi, si Lord. At saka lagi hindi ko hinahayaan yung mga anak ko na hindi talaga sila mabahaginan ng mga ginagawa ko. Gusto ko talaga maging worker nga ang mga anak ko. Paano mo ito pinapaabot sa kanila? Sinasabi mo nga na Sinasabihan ko, inaakay ko, unti-unti, kahit mga apo, kahit mga manugang. Hindi na ako nagkukwento ng mga kung ano-ano pa, pinapakita ko na lang sa mga gawa. Paano to? Example. Halimbawa, linggo. Kaya nga nagtataka nga yung mga, may bago akong manugang eh. Okay. Ignorante sa Word of God. Dalawa yung manugang Ano yung ko. manugang mo? Babae, lalaki? Isang babae, isang lalaki. Okay. Linggo, sabi nga, bakit ka aga kaya ito nagising? Lagi nang nagre-ready, napunta doon sa church daw, ganon. Nagtatanong sila. Nagtatanong. Eh, sabi ko, ako ay ginagamit ng Panginoon. Eh, kung gusto nyo, obserbahan nyo kung anong pinagagagawa ko.
At saka kahit mali yung mga ginagawa nila, hinahayaan ko muna bago ko, ayaw ko kasi, mahirap kasi yung ano eh, hindi ko naman sila anak. Anak ko na rin, manugang, pero ayaw ko na makakasakit ng damdamin. Yung asawa nga nito ilang taon na kasama ko. Pero may bahay na silang sarili. Talagang ang turing ko na sa kanila ay tunay na tunay kong anak. Kumbaga ayaw ko na may mga masasabi. At gusto ko yung makita nila sa buhay ko kung ano ang ginagawa ng Panginoon. At nakikita naman nila. Totoo naman yun. Minsan, lalo na tayong mga magulang, siyempre pag nagsalita tayo, minsan nadating sermon lagi. Hindi, may sinabi kang maganda doon na hindi mo kagad itinutuwid yung mali. Siguro baka hindi maintindihan ng ibang tao na, bakit hindi mo Totoo po yun kahit ako nadadanas ko yun, na may mga pagkakataon na hindi ka kagad magsasalita. Not unless siguro talagang malaking kasalanan na, alam mo yun, o life or death situation. But otherwise, may mga pagkakataon na kahit makita mo yung mali, minsan hindi mo muna bibigyan ng ano dahilan mo dun? Ayaw ko agad, kasi pagka nakakita, baka ako yung magkamali ng salita. Gusto ko yung medyo maayos yung pag-uusap. Pinalalampas ko muna. Tapos papakita ko talaga na, kumbaga sabi nga sa salita ng Diyos, ganyan. Kung ano yung naaayon, kung ano yung dapat na malaman nila. Opo. Sa akin True word of God. Totoo po yun. Sa akin naman po kasi, baka kasi mali pa yung nakikita ko. I mean, baka ang alam ko lang kwento kalahati Hindi ba? Mali yan. Pero hindi mo alam, saan ba nanggaling ito? So, wag na munang magsalita. Baka mabandang huli, ikaw pala mali. Oo nga Hindi ba? So, inaalam yung mga pangyayari, dinadala sa Panginoon. Pagkatapos sa takdang panahon, napalagay mo na, kay Lord pa rin, di ba? Si Lord din na nagbibigay. Kausapin mo na yan. Ayan, no? Mahirap po kasi, lalo may pamilya. Ito ay practical na advice. May mga asawa at anak na yan. May sariling buhay na yan. Hindi na ho tayo pwedeng makialam dyan at unless sinasakal na yung anak mo. Pero otherwise, hanggat sa buhay kasi ng isang Kristiyano, dapat talaga ay may sariling buhay na yan. At maganda nga kung may sariling bahay. Pero hanggat hindi ka inaanyayahan dun sa kanilang buhay, lalo na't may problema, hindi ko kami nakikialam. Oo, tama. Hinihintay namin na dumating yung point na sasabihin nila, Papa, Mama, may problema kami. O sige. Tapos, isa pa hong nakita namin dyan, bilang magulang na Kristiyano, hindi ko kakampihan yung anak ko. Tama, ganun nga. Hindi ko kakampihan yung anak ko. Titignan ko yung balanse at kung may mali ang anak ko, humihingi ako ng dispensa doon sa asawa. Oo nga. Hindi ba? Ganun ba, sister? Di ba? Ganun. Nadadanas mo rin ba yun? Nararanasan. Kaya minsan, magsasabi, kausapin mo na yan. Ganito ka. Hindi. Siguro yun ang kagandahan ng isang may ugnayan sa Diyos na hindi tayo nagmamadaling patunayang sila ang mali o hindi tayo nagmamadaling patunayang tayo ang tama. Kasi ang habol natin, unang-una, huwag masira. Yung sabi mo nga kanina, huwag masira yung relasyon. Yun ang mahalaga Kasi yun ang Relasyon. patutuo natin. Pag nasira ang relasyon natin, baka isasama si Lord. Sabi, naku, Kristiyano pa naman, alam mo yun. So, hindi ho napakahirap, kundi challenging sa isang magulang na Kristiyano, no? Lalo na siya, no? Walo yung kanyang anak. Iba-iba ugali, iba-iba. Tapos may pinakakasamahan ka pa siyempre mga manugang na kailangan maging matalino ka. Ang maganda po kay Sister, glory to God, Sister Auring, hindi siya naging bitter. Hindi ba siya nagsabi na, wow, ang hirap kong dinanas. Nako, hindi ba? At hindi ko siya narinig na nanumbat. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Ito po ang bunga ng isang taong may relasyon sa Diyos. Hindi po perfecto, ho? May mga Hindi pagkakataon din na may Grasya. Grasya, tama po. May pagkakataon naman talaga na naroon ang Diyos na hindi ka naman, maganda yung word mo no? Tsaka na-amaze ako doon na, grabe, no? Yung pag may problema siya, eto na kagad yung word. Yun yung isang bagay siguro na sana'y na nakuha natin sa episode na ito. Yung ugnayan sa Diyos ay gayon na lamang
na unang-una, buhay na buhay ang Diyos. At ang Diyos ay nagpapahayag na buhay ako, Auring, eto ang salita. At sabi pa nga ni Sister Auring, pag natanggap ko na yung word, anto pa rin naman yung problema, hindi ba? Pero magaang na yung buhay. Yes. Magaang na yung buhay kasi nga, meron ka ng pangako na galing sa Diyos. Ngayon, Sister Auring, no? May ilang minuto pa naman tayo. Ano ang maibibigay mong payo dun sa mga may dinadanas na, sabi na natin, ito hindi lang sinukluban ng langit at lupa, pati planeta, mga planeta. Kung mahaba lang yung mga kwento. Pero lahat na siguro sa mundo, lahat na ng kamalasan na naririnig natin yan. Pero hindi po, no, sa lahat ng pinagdaanan niya, ito po, matagumpay. No? So, overcomer ka, Sister Auring. Ano ang masasabi mo sa mga taong sa sandaling ito ay may matinding pinagdaraanan? Talagang sa akin, kasi ako yung taong hindi ko kilala dati si Lord eh. Ako'y nananahan sa sarili kong kalakasan, sa sarili kong kaalaman. Pero ang pinakamahalaga, makilala ang ating Panginoon, lumalim ang relasyon sa ating Panginoon. Kasi pag malalim ang relasyon mo, maihinaing mo sa kanila lahat eh. At saka talagang yung makarinig ng salita ng Diyos, kailangan talaga panghawakan ang salita ng Diyos at makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Kasi hindi mo naman maiintindihan ng Word of God pag hindi tama ang relasyon eh. Tama. Ang pinakamahalaga talaga yung malalim na relasyon sa ating Panginoon. Unang-una talaga, kapag tayo ay tinawag, tumugon tayo. Thank you, Lord. Hanggat hindi ko kasi tayo umuoo sa Diyos, hindi natin mararanasan yung kagandahang loob ng Diyos doon sa mga pangako niya. Amen. Andun lahat yun eh. Mm-mm. Gusto mo ng milagro, hawakan mo salita ng Diyos. Gusto mo ng kagalingan, hawakan mo salita Yes. ng, gusto mong maayos ang pamilya nyo, hawakan mo salita ng, babalik at babalik tayo doon eh. Ang salita ng Diyos ay, sabi mo nga sister, pag nakatanggap ka, ang saya-saya mo. Kasi doon ang gagaling kagalakan natin eh. Di ba? Amen. Kaya alam mo, minister, kahit ako ibigyan ng 5 prayer meeting, masaya ako. Oo. Nanghihina nga ako pagka yung, halimbawa, 2 lang. Masaya ako kasi ang sayang mag-serve kay Lord. Kahit, alam niyo yung pinagdaanan namin, assign kami ng kalo. Ang isang gusto, sana'y aatras na din ako. Biruin mo, kainit-init kami maglalakad. Pagbabalikan na, sasagupain mo ulan na malakas, kulog. Nandyan lang ang kulog. Sabi ko, parang hindi ko kaya ito, pero mangungusap na naman ang Panginoon. Kailan ba kita pinabayaan? Totoo yun. Totoo Nandun yun. ka pa, maririnig mo na. Kailan ba kita pinabayaan? Paano ka pa aatras? Ay, sasaya ka uli. Sasagupain mo na yung yung ulan. Alam mo naman yung nung araw doon sa bandang Kalo, paglampas ng mga takot na ako, walang masasakyan. Madilim pati doon. Ang dilim. Na-assign ako sa inyo eh. Grabe. Meron pa ho kami nadanas noon na sabi nung kasamahan ko, shortcut. Ay, shortcut nga ho, pero alam nyo, tinatapakan namin kasi wala na, nagpaanak kami. Alam nyo yung makahiya? May tubig, pero puro makahiya. So, ano ba yung sinasabi ni, merong tanong hong ipinaaabot si Sister Auring eh. Ito yun, nakakarinig ka ba sa Diyos? Amen. Ang Amen, bawat- sabi na. Go ahead. Makakarinig talaga tayo kay Lord. Pag lagi mo siyang kinakausap, Yes. lagi, saan man pumunta, ano man ang ginagawa, kausapin natin si Lord. Nariyan siya. Kaya, yung awit na yan, kaya ako ng awit, talagang si Lord yung nagbibigay. At yung mga awiting yan, kasi doon ako doon ako na-encounter ko si Lord sa isang bus na nag-aawitan. Doon lang ako, doon ko Doon ka na nagsimula, personal no? na encounter. Yan yung ang matinding Diyos. problema mo. Oo.
Oo, totoo yan. Kaya nga po, ano sabi niya, dapat ay kausap mo para masanay ka sa boses. Yes. Eh kung hindi ka nakikipag-usap, hindi mo alam kung boses ng Diyos yan o boses ng kaaway ang So yun po yung nais naming iwanan. No? Yung kanina kinanta natin, composition niya ho yan, di ba? Amen. Sister Auring. At marami pa siyang ibang composition. Magiging composer pa kapapag na kay Lord. Kasi hindi kayang itago eh. Lalabas at lalabas yan kung di sa patotoo, awitin, sa iyong pakikipag-usap. Hindi ang tunay na mananampalataya, hindi, sabi nga ni Jeremias pilit kong sinisikil ang iyong salita sa aking puso, pero hindi ko kaya. Lalabas at lalabas yan. Ang tawag dito, papakita yan, kumbaga, no? So, ganun din sa atin, ano? Kapag ikaw may relasyon sa Diyos, hindi pwedeng hindi mahayag, hindi mo iaarte yan. Kusa yang magaganap sa buhay mo. At napakaganda kasi Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Sabi niya nga sa Isaiah 43, isa rin kong baon yun eh. Dumaan ka man sa maraming pagsubok, sa apoy, hindi ka maaano. Ikaw ay akin. Ang ganda kaya ng mga pangako ni Lord doon. Alam mo bakit? Puro apoy yung dinaanan mo. Tunay. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka Tunay. malulunod. Alam mo ba na nagbiyahera ako, magdamag sa Balintawak, sa Asuncion, sa Divisoria, hanggang dito yung tubig. Masaya pa rin ako. Magdamag walang tulog. Mabuhay ko lang yung aking 8 anak. At si Lord ang lagi nang kasama. Aawit, sabi nga doon, bakit ka ba awit ng awit? Yun ang aking kalakasan. Laging kasama natin si Lord. Saan man pumunta yung mga anak ko nag-aalala. Hindi, kasama ko si Lord. Oo, sabihin, baka maganito. Doon tayo matapang eh. Sino kasama mo? Si Lord. Si Lord. Ay tunay naman eh. At yun ang kanyang pinakamagandang ipamamana sa atin, no? Yun no, hindi pera eh, pero mauubos yan eh. Wala akong masama doon, no? O, mga property, walang problema dyan. Pero kung walang relasyon sa Diyos, naku, sandali lang ho yan. Ubus lahat yan. Ano? Minister, meron ng pamana ang mami na ito'y awit 86 pa rin. Pwede Ito yung bang aawitin awitin? mo? Oo, ito yung aawit. Oo. O, sige. Pakinggan po natin yung awit. Kaya Yes. ako'y nanatili. Napakaganda po. Sobra. Pakinggan po natin. Sige. Ang kagandahan. Walang hanggang. Walang hanggang pag-ibig ang iyong inialay. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay. Walang hanggang biyaya ang nararanasan ko sa'yo. Papurit pasasalamat ang alay ko. Walang lakas na masambit, banal na pangalan mo. Walang pusong di maakit ng iyong pagmamahal. Walang ilaw ang buhay ko kung mawawalay sa'yo. Jesus, tanging ikaw ang buhay ko. Tanging dalangin, patnubayan mo ako.
ilapit ang puso kong ito sa'yo, banal mong kalooban ang susundin ko, manatili lamang ako sa'yo. Thank you, Lord. Napakagandang awitin, ano? At kung Amen. anong year kaya yan, sister? 1986. Okay. Oo, kaya sabi ko, pamilyar, pero parang malayo. Kasi 1986 ako nag-full time. No? So, napakaganda po ng isang buhay na nakaugnay sa Diyos. May Amen. awit sa labi, may panalangin sa puso, may kamalayan sa kapangyarihan ng Diyos, at may buhay na ganap at kasiyasiya. Praise God. Amen. Ito po ang, tuwing meron po tayong episode dito, isa lang naman ang nais namin ipaabot sa inyo eh. Lumapit ka pa sa Diyos. Hindi sapat na tayo nagdarasal lang, nagsisimba. Ano sabi ni Sister Auring? Kilala mo ba ang Diyos? Mayroon ka bang personal at malalim na ugnayan sa ating Panginoon? Amen. At yan po ang mensaheng nais naming iwanan sa umagang ito. At alam ko po na kung ako at maraming tao ay pinagpala ng patotoo ni Sister Auring at ng kanyang anak, alam kong may patotoo ka rin, kapatid. Amen. At yan ay manggagaling sa isang karanasan mo sa Diyos. No? Araw-araw may himala. Araw-araw ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Subalit kailangan tayong tumugon. At sa ating pagtugon, doon natin mauunawaan ang tunay na buhay na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Kita niyo naman to, matindi ang pinagdaanan, pero matamis ang ngiti. So maraming salamat po muli sa umagang ito at kami aawit. Huling awitin. Thank you, Lord. Ano yung aawitin? Mga senior na kasi. Ano kaya awit? Masaya ako naglilingkod. No? Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. May isang pa. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. God bless everybody. Thank you, Good Lord. morning. God bless. Good night. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.